Nandun yung ano, tama ba? Nandun yung concern, paano pag naging presidente yan? Yari. Oh yes, yari siya. Yari ako for example, pag naging presidente ng Pilipinas yan, no? Paano kung lumakas uli yung mga Duterte after the 2025 midterm elections? Paano kung siya yung likely maging presidente? Sigurado baka balikan kayo. Good day mga idol, welcome back to my channel. So for today's vlog mga idol is ito. Gagawa lang tayo mga idol ng reaction video regarding dito sa paghaharap mga idol ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mga idol. Tsaka itong si Congressman Benny Abante na nagmukhang maamong tupa mga idolo, di ba? Itong si Benny Abante, no? Alam naman natin mga idol kung gaano napaka-aggressive nito magtanong, no? Pagdating dyan sa Quadco mga idol. Pero pagharap niya kaya dating Pangulong Duterte mga idol, apakabait mga idolo. Siyempre mga idol, alam naman natin ang reason, siyempre, di ba? Malapit na yung eleksyon, no? So, feeling ko mga idol, feeling ko lang. Parang nagpi-playing safe na tong mga idol, no? So, ito mga idol, panoorin natin, no? So the next to interpolate is Congressman Benny Abante. You have 10 minutes. Thank you, Mr. Chair. Sir, kaya tanghali po. Hindi po ito personalan, trabaho lang po ito. Alam ko sir. Yeah. Okay. Apakabait. Nabanggit nyo 2 beses. I'd like just to remind you before I pose this question. Kasi sinabi nyo kanina, if I go to hell, so be it. Well, I'd like you to know that hell is a biblical word, Mr. President, and I do not want you to go to hell. Because if you are going to read the description of hell in the Bible, mabigat. It's terrible. Mabigat po, terrible po. Yeah. So you do not want to go to hell. Well, even your lawyers do not want to go to hell with you. Kung Mr. ganun President. ang resulta ng ano ko sa ginawa ko sir. Nagbibiro lang po ba kayo doon o talagang totoo po sinasabi niyo? But all I did, bakit ako papatay ng tao? Bakit ako why would I inflict injuries or death on a person na may mga pamilya yan mas masaktan? Ito ko, I mean, I must be insane to go into a campaign against crime just to kill. Hindi ho trabaho ng pulis at hindi maniwala yung pulis sa akin, sir. Mr. Chair, Mr. President, I understand po sinasabi niyo. Masasabi it, Pero the thing is, when you begin to say, if I go to hell, so be it. yes, sir. I do not think that you believe in it, Mr. Chair. I do not think so. Pero anyway, tutuloy ko po itong tanong ko. I do not need you to confirm this statement because meron po naman video rito. Meron play clip. Yun yung mga idol gaano kabait magtanong tong si Congressman Benny Abante mga idol. Apakabait, diba? Nagmukhang maamong tupa. Samantalang mga idol sa Quadcom, hindi ganyan niya magtanong sa mga ibang resource person. Dito lang mga idol, sa pagharap niya rito kaya former President Duterte mga idol. Ano po, hindi ko napapakita pa dito. But you said publicly, and I quote, if you are corrupt, I will fetch you using a helicopter to Manila, and I will throw you out. I have done this before. Why would I not do it again? Now, I would like to just mention the words, I have done this before. Why would I not do it again? So, nafe-feel ko po, sir, that you are justified in doing so. Basta sa tingin nyo, corrupt. Hindi, sir. Hindi po ba? Hyperbole lang yun, sir. So, Mr. Hindi Chair. papayag ang piloto niya, sir. Ikaw, ganun po, ganun Mr. Chair. So, if you feel just justified in doing it, can you please name to us the victim? Sino po yung tinapon ninyo sa helicopter? Sinabi niyo po I have done this before. Why would I not do it again? Sino po yung tinapon ninyo? Can you please name the victim? Well, sir, sabi ko, O nagbibiro po kayo no? istorya lang para sa krimen. Storya lang mga idol kasi nga mga idol, diyan magaling si si Tatay Diggs sa pananakot, sa paninindak. Diyan siya magaling mga idol. Diyan siya
Talagang napakagaling, kaya kita mo naman yung mga durugista at saka ano, di ba? Ang daming sumuko dahil sa ganyang ginagawa niya mga idol. Saywar. Yun natin. Pero paano mo itapon niya sa... buksan mo pa yung... Ano po yan? Parang hyperbole, ano ho? hyperbole nga. O yan. So, hindi po totoo ito. Now, ay gusto ko pong sabihin sa inyo, Mr. Chair, isa po ako doon na marami po ang bumoto sa inyo. Oho. Dahil naniniwala sa inyo. At marami pa. Sa amin lang mga Baptist, naniniwala pa rin sa inyo. Pero, pag ito na mga salita ninyo, medyo mukhang hindi na po yata tama sa dating Pangulo na magsalita ng ganyan. Sapagkat naniniwala po ako na kahit sabihin niyo po yung mga kiling-kiling, meron pa rin kayong compassion eh. Tumutulong kayo sa ating kapulisan. Tumutulong kayo sa mga nangangailangan. Meron pa rin kayong compassion. And I would even think today that your compassion even overcomes your thought of killing someone else. Sir, this world is there's the evil and there's the good. So if you are a human being dito, you do so many things in life. Mamili ka lang between the right at yung mali. Opo. So pag pinili mo itong mali, you are bound by what you do in this life. Tama yun, Mr. Chair. Tama po yun ang inyong statement. Pag pinili nyo ang mali, ito po ang tanong ko. Tama po ba ang pumatay? Kahit po, teka, Mr. Chair. Tama po ba ang pumatay? Kahit alam nyo, na ito ay tinatawag sa batas. Ako hindi po abogado. Tinatawag sa batas na in flagrante delicto o in the act of committing a crime. Oho. Ngayon, I have proven that, sir. Kung po yan, susundin po natin, wala po kayong pinagkaiba sa Pariseo nung panahon ng Panginoong Jesucristo. Nung ang Pariseo nakahuli po ng isang babae that was caught in the act of adultery, they are about to stone them. Stone her. Babatuhin na po. O nilapit po nila kay Kristo. At sinabi po nila sa ating Panginoong Jesucristo, anong gagawin mo dito? Sapagkat ayon sa aming batas, in flagrante delicto ito, dapat to batuhin hanggang sa mamatay. Ano pong ginawa ng Panginoon? Mr. President, Mr. Chair, siya po ay sumulat doon sa ground. Wala siyang sinabi, sumulat lamang po sa ground. Nakita mo ng mga Pariseo ang sinulat. Isa-isa po silang umalis. Bakit po? Palagay ko, ang sinulat mo ng Panginoon, yung mga kasalanan ng mga Pariseo, hypocrisy, corruption, lahat po. Ngayon, naiwan po doon yung babae that was caught in the act of adultery. Ang sabi po ng Panginoon sa kanya, where are your accusers? Ang sabi po ng babae, none, Lord. Ang sabi po ng Panginoon sa kanya, neither do I condemn you. Go and sin no more. Hindi ho ba mas maganda yung salita ng ating Panginoon doon? Mr. Chair, Mr. President. Hindi na ako papatay siya. Retired na ako eh. Yan ang malapit nun, idol. Pinayuhan ka ni Pastor, di ba? Lumar, hindi na mayor. Ayaw ko na rin. Alam niyo, Mr. Chair, Mr. President, kaunti lang po yung tanda niyo sa akin. Dapat talaga mag-retire na ho tayo. Retire na ako siya. Ayaw ko na. Anyway, ganito po yun. Ang sabi po nyo, ganito na lang, batas lang po ako. Yun ang sabi nyo. Prosecutor kayo eh. Kanina sinabi niyo po, batas lang po ako. Ano pong batas? Yan po ba yung batas ni Mayor President Duterte o batas po ng Pilipinas? Sir, bago ko sagutin yung ano sir,
kung may kasalanan man ako, ayaw kong pumunta ng impyerno. Salamat po. Pastor ko man, sir, tulungan Pero, mo na lang ako. Mr. Chair, hindi po ito confessional. Ano po? Ito po ay quadcom hearing. Pagdasal, well, of course, you have a dual, ipagdasal mo na lang rin ako, sir, kasi alam mo man talaga na Mr. President, trabaho lang yan. bago niyo po sabihin yan, pinagdadasal ko po kayo. Salamat. Totoo po yun. Yun. Totoo po yun. Hindi po dasal na Ama namin, ha? Hindi po dasal na Our Father. Ito po ay dasal coming from the heart. Salamat, Tulad sir. ng aking nabanggit sa inyo kanina, coming from the heart. Opo, ngayon, sinabi po ninyo rito, ha? Mas mabuti pa na makulong ka at maghirap ka sa kulungan. Eh bakit po kayo pumapatay? Mas mabuti pala na makulong tong mga hayop, itong mga drug lords na ito, o mga drug pushers na ito. Bakit po sinasabi nyo kanina pa na pumatay kayo ng tao? Sana pinakulong lamang po ninyo. Ano po, Mr. Chair? The records of the police will bear me out. Few instances, sir, pero karamihan yan, may hawak talaga ng nang i-confront ko yung mga yan, sila, with the police, of course, kasama ko. Okay, yung sinabi ng kidnapper. So, 3 of them. Kita niyo naman mga idol kung gaano kahusay magsalita, no? Itong si Congressman Benny Abante. Nagmukha siyang mga idol, nagmukha siyang pastor dito. Kaya dating Pangulong Duterte mga idol. Kita mo naman kanina. Ayaw na daw niya mapunta ng impyerno mga idol, di ba? Kumbaga talaga kala mo nung umpisal na eh. Sasakyan sila, sir, may carbine. Ako naman, ang hawak ko 45. Yung dalawang pulis na, tatlo lang kami. They kidnap a girl. Alam lang, kinidnap nila, dinala nila sa Cotabato for 1 month, detained her, and repeatedly raped them. They raped her, 7 of them, and finally went back to Davao City. Tapos sinauli nila yung naghingi sila ng ransom money. Umakyat sila sa bahay, sir, kumain. Totoo ito, it's on record. Kumain pa sila sa bahay ng babae bago pala akong mayor nito. Tapos pagbaba nila, dala-dala nila yung ransom money. Nandoon na ako sa labas. So, pag hindi ko na sila sinita. Pinaril na. Diretso. May kasama kayong pulis. Kapag kasama ko pulis, pero yung usually dalawa lang yun, sir, yung Mr. Chair, naintindihan ko po yun. Siguro, kahit ako, makagawin. Ayun mga idol, yung hindi maintindihan itong quadcom mga idol. No? Bakit yung puro resource person dyan, yung mga testigo pala, mga witness, is doon lang sa mga idol, doon lang sa side ng mga nabiktima nitong war on drugs. Bakit wala silang witness na naging biktima ng mga addict, mga idol, di ba? Yung mga na-rape, di ba? Yung mga na-rape, yung mga hinold up, biglang sinaksak, di ba? Yung mga ganong biktima ng mga criminal, mga idol, bakit wala dyan? Napakadami nun, di ba? Yan mga malupit nun, mga idol eh. Pero ito po, kasi ayon po sa batas, Mr. Chair. Sinita mo, bubunot talaga yan. Ayon po sa batas, Mr. Chair, kayo po nakakaalam ng batas. Meron po bang authority ang isang public official na bumaril? O yung pong pulis lamang ang dapat bumaril? Any person who is a victim, pulled up ka, may baril ka, lumaban ka, look what I said, self-defense. Any person has the right to defend Himself. himself,
his physical being and his property. Pero ito pong kwento nyo kanina, Mr. Chair, hindi naman nyo dinidepensa ng sarili nyo eh. Hindi naman kayo ang ni-rape. Oo, ito po ito. Binaril nyo bigla. Binaril nyo bigla sapagkat alam nyo gumagawa ng krimen. Naunawaan ko po yun. Kahit ako, baka gawin ko eh. Pero ang gusto ko lang pong malaman, ayon sa batas, hindi naman nyo dinidepensa ng sarili nyo. Meron po ba kayong karapatang bumaril sa isang kriminal na hindi naman kayo ang target, kundi iba? Kung walang nakatingin, sir, barilin mo na. At ako nang mismo I will appear as your defense counsel. Ito po. Marunong ako dyan, sir. Tagal Ito ako po ba, fiscal. Mr. Chair, hyperbole pa po to. Sinabi po nyo nung kayo ay mayor ng Davao, that you would patrol the streets in your big bike looking for trouble. Sabi nyo. Yeah. Talagang naghahanap kayo na enkwentro. Para makapatay, yun po ba yun? Hindi sa inosente, sir. Oo. Mga kriminal, bakit ang maghawak? Mayor ka dapat maghanap ka ng away. Hindi po to hyperbole. Totoo po ito. Kasi looking for trouble eh. Kayo po ay nagbabike looking for trouble. Yes, sir. Oo. Mukhang mali po yata yung ganong salitang looking for trouble, di ba? Siguro mas maganda kung looking for criminal. Tama ho ba? Looking for criminals. Yun ang mas maganda salita. Para magamit ko yung baril ko, sir. Alam nyo, Mr. Chair, Mr. President, hindi po ako masyadong pushy sa mga tanong ko. Sapagkat malaki pa rin po ang paggalang ko sa inyo. Salamat, sir. Totoo po yun. Oo. Pero ito tingnan nyo, Mr. Chair, Mr. President. So yun mga idol, hinto natin dito yung video mga idol. Meron tayong panonoorin na talagang mas malupit mga idol na kumakalat yung voice record nitong ni Congressman Benny Abante, na parang bumabaliktad na mga idol. Bumabaliktad na siya mga idol dahil parang syempre nga naman mga idol pag etong mga Duterte lumakas to sa election mga idol, at ang sinasabi na baka sa 2028 tumakbo si VP Sara Duterte ng mga pagka-presidente mga idol. Pag ito nanalo, lahat ng kumalaban mga idol sigurado babalikan niya. Isa po si Benny Abante. Ito mga idol, panoorin natin. Paano pag naging presidente yan? Yari? Oh yes, yari siya. Yari ako for example, pag naging presidente ng Pilipinas yan, no? Paano kung lumakas uli yung mga Duterte after the 2025 midterm elections? Paano kung siya yung likely maging presidente? Sigurado baka balikan kayo. Hindi lang natin alam mga idol kung sino yung kausap niya rito pero hindi ko rin alam mga idol kung totoo to, diba? Kayo na lang bala humusga mga idol. Yeah, I mean, that's a possibility, no? You cannot discount politics in this. In fact, I was talking to one congressman, kaalyado din ni Vice President Sara. Sabi niya sa akin, politics lang to eh. Ibig sabihin, he's also being careful in attacking the Vice President on the budget. Dahil nandun yung tama ba? Nandun yung concern, paano pag naging presidente yan? Yari? Oh yes, yari siya. Yari ako for example, pag naging presidente ng Pilipinas yan, no? Paano kung lumakas uli yung mga Duterte after the 2025 midterm elections? Paano kung siya yung likely maging presidente? Sigurado baka balikan kayo. Yeah, I mean, that's a possibility, no? You cannot discount politics in this, no? In fact, I was talking to one congressman, kaalyado din ni Vice President. Imagine nasa sa inyo na yun, kung maniniwala kayo sa video na to na kumakalat sa voice record, diba? Ni Congressman Benny Abante. na parang bumabaliktad na mga idol, di ba? Kinakabahan na yung betlog mga idol. So yun mga idol, ganito lang tayo, no? Sobrang maraming salamat sa mga bagong subscribers natin dyan. Sa mga bagong pasok mga idol, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Alright, lumalaki na yung video natin, lumalaki na yung channel natin mga idol. Sobrang maraming salamat ang susunod. Ciao!